Noong unang panahon, mayroong isang kaharian na tinatawag na Berbanya. Ang namumuno doon ay isang hari na hinahangaan ng lahat. Dahil sa angking kahusayan, naging maganda ang pamamalakad sa Berbanya. Ngunit, isang araw, nagkasakit ito. Malubha na ang sakit ng inyong ama. Nandito na po ang magagamot. Ang sakit ng habi ay mabigat at masilan. May lunas pa ko ba ang kanyang karamdaman? Huwag kayong mawawalan pag-asa, mahal na prinsipe. May mabisang gamot ang pagpagaling sa habi. Kailangan niya mapakinggan ang awit ng ibong Adana. Saan po namin makikita ang ibong ito? Naninimahan ito sa bundok Tabor. Makikita ito sa isang punong tinatawag na Pedras Latas ng Kinang. Mga anak mo, nanihina na ako. Maaari niyo bang huliin ang ibon na yan para sa akin? Pedro, Ano po ang inyong maipaglilingkod aking ama? ikaw ang nakakatanda. Maaari niyo bang huliin ang ibon na yan para sa akin? Isa po ito malaking karangalan aking ama. Naglakbay si Don Pedro papuntang bundok Tabor. At marating niya itong bundok at iyon ang nangyari. Kinig ng awit at siya'y napahimbing at sa pagkakahimbing napatakan ito at siyang kaawa-awang naging batong buhay. Dahil sa hindi pagbalik ni Don Pedro, ang ipidala naman ay si Don Diego. Kaparehong kapalaran ang sinapit ng magkapatid. Nakinig ng awit at siya'y napahimbing, at sa pagkahimbing, napatakan ito at siyang kaawang-awang naging batong buhay din. Sa paglalakbay ni Don Juan, nakasalubong niya ang isang leprosong matanda. Ginoo, maawa ka. Pwede po ba ako makahingi ng kahit konting pagkain lamang? Maraming salamat, Ginoo. Ano po ba ang iyong pakay? Bakit kayo nandito? Ang aking ama ay may sakit at ang tanging lunas ay awit ng ibong Adana. Nauna na ang dalawa kong kapatid, ngunit 3 taon na silang mamisan.